Bakit ngayon ka lang, ha? Kanina pa kita hinihintay eh. Hinihintay ko pa kasing dumilim bago umuwi. Dapat nga kanina pa ako nandito eh. Ano na naman ba tong ginawa mo, ha? Ang daming taong pumunta rito. Hinahanap ka at galit na galit silang lahat. Wala naman akong kasalanan eh. Kaya bakit akong hinahabol nila? Paanong hindi ikaw ang hahanapin? Ikaw ang nagkumbinsi sa kanila na sumali dun sa grupo nyo na mag-invest at kikita daw na malaki sa isang kumpanya. Wala naman sa akin ang pera nila eh. Dumaan lang sa akin tapos ibinigay ko na sa kanang kamay ng CEO namin. Ikaw naman kasi, ang hilig mong sumali sa mga ganyan eh. Wala kang kadala-dala, nandadamay ka pa. Kumikita naman talaga ako ron. Ikaw nga di ba, nag-invest ka din? Bumalik sa'yo ang pera mo. Noon pa yun. Ngayon marami na kayong mga member. Kaya nga kayo nagkakagulo eh. Ay, ewan ko ba sa'yo? Wala kang kadala-dala. Palibhasa kasi kumikita ka rin dyan. Akala mo naman eh, hindi ka nakikinabang. Makinig ka sa akin, Carla. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Baka sa susunod, tuluyan ka na makulong sa ginagawa mong panluloko. Sa tingin ko nga, Red, makukulong ako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Duda na nga ba ako sa dami ng mga taong nagpunta rito kanina eh. Bakit naman ganito? Gusto ko lang naman kumita ng pera eh. Una pa lang, sinabihan na kita na duda na nga ako. Eh sumigi ka pa rin. Hindi ka man lang nagduda kung bakit puro sa labas ang meet up nyo. Ni wala man lang kayong opisina. Biktima rin ako. Buti sana kung binulsa ko ang pera nila. Hindi mo nga binulsa, pero sa'yo nila inabot. Sila naman, mga nagpauto sa inyo. Basta talaga pera, nabobobo mga tao. Kanina ko pa nga tinatawagan ng mga kasama ko eh. Puro sila hindi sumasagot. Hindi na rin sila active sa group chat namin. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kanya-kanya na silang salba ng mga sarili nila. Anong gagawin natin, Red? Ewan ko sa'yo. Bakit pati ako dinadamay mo? Alam nga naman napabayaan mo lang ako. Papasok-pasok ka sa gulo. Hindi mo naman pala kayang solusyon ang mag-isa. Oh, ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Parang gusto ko na lang lamunin ako ng lupa. Naku, baka iluwa ka rin. Kung wala kang balak tulungan ako, pwede bang tumahimik ka na lang? Noon pa naman ay nararamdaman ko nang may mali sa pinasok ko. Pero dahil sa kagustuhan kong magkapera, hindi ko nalang pinansin. Ilang araw din akong hindi naglalalabas ng bahay dahil sa mga naghahanap sa akin. Pilit ko pa rin itinatanggi sa isip ko na na-scam nga kami. Sino yung kausap mo sa labas? Nanay yun nung anak ng isa sa mga naloko nyo. Anong niloko? Wala akong niloloko ha? O sige, isa sa mga na-scam mo. Mas gusto mo ba yon? Bakit ka ba ganyan ha? Parang hindi mo ako asawa. Anong gusto mo? Matuwa pa ako sa nangyayari? Hindi ko naman sinasabi na matuwa ka. Pero sana naman, tigilan mo ang pagiging sarcastic mo tuwing kinakausap kita. Gusto mo lagi na lang ako mabait makipag-usap sa'yo, ha? Hindi mo man lang naiisip na kaya ako nagkakaganito dahil napupuno na ako sa'yo. Nagsisisi na nga ako sa nagawa ko eh. Ang galing kasi nilang mambola. Mapapaniwala ka talaga sa sinasabi nila. Isipin mo naman, ang 1,000 mo, pwedeng bumalik sa'yo ng triple sa loob lang ng 1 linggo. Sinong hindi maiengganyo sa ganun? Di bali nang ikaw na lang ang naloko. Sanay ka naman dun. Kaso nandamay ka pa eh. O ngayon natatakot ka tuwing may nakikita kang may kausap ako sa labas. Kinukontak ko na nga ang mga kasama ko eh. Kaya lang, pati sila nagtatago na rin. Dahil hindi nga nila malaman kung paano ibabalik ang pera sa mga na-recruit nilang mga tao. Isa lang ang naiisip kong solusyon para kahit paano mabawasan ang problema mo. Ano naman? Ibenta natin mga gamit dito sa bahay. Tapos, saka mo ibigay sa mga taong na-recruit mo. Ano? Nagbibiro ka ba? Ang hirap kayong magpundar ng mga gamit. Buti sana kung maibebenta natin sa mas mahal na halaga. O sige, mag-isip ka ng ibang paraan. Nagtatago ka nga lang dito sa loob ng bahay imbis na maghanap ng solusyon. Sige na nga, bahala ka na. Gusto ko lang na matapos na ang lahat ng ito. Sana naman maging aral na to sa'yo. Ang pag-asenso, hindi basta nakukuha sa mabilis na paraan yan. Pinaghihirapan yun. Oo, alam ko na ngayon. Sa susunod, makikinig na ako sa'yo. Dapat lang. Dahil sa susunod, hindi na kita tutulungan. Iiwan na rin kita. Halos masimot ang mga gamit sa loob ng bahay na inuupahan namin. Nangihinayang na mabenta lahat ng mga naipundar namin, wala akong pagpipilian. Mabuti na lang din, hindi ganun karami ang mga na-recruit ko. Wala ka na bang nakalimutan na bayaran? Wala na. Tsaka sana, nagpunta na yun dito sa bahay. Kung gusto mo magtrabaho, tutulungan na lang kita sa paghahanap.
Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Wag na muna siguro. Masyado akong natrauma sa nangyari. Ikaw pa sa lagay na yan na natroma? Paano naman kaya yung mga naloko mo? Hindi ko sila niloko. Ibinalik ko naman ang pera nila eh. May balita ka na ba sa mga kasama mo? Wala na. At wala na rin akong pakialam pa sa kanila. Iniwan na nila ako sa ere. Samantalang nung kumikita pa kami, parang tuko kung makadikit. Sa susunod kasi, matuto kang kumilatis ng kakaibiganin mo. Oo na, huwag ka nang manermon pa. Kahit naman kasi paulit-ulit na lang ang panenermon ko sa'yo, parang hindi naman pumapasok sa kukote mo eh. Sabi ko nga 'di ba, magtatanda na ako. Baka sa susunod sa kulungan na ako mapunta. Oh, siya na naman? Anong ginagawa niya rito? Meron ka bang sinasabi dyan? Ano ba kasi yung sinisilip mo sa labas ng bintana? Lumapit ka nga dito sandali. Oo na, lalapit na. Ano ba kasi yun? Basta lumapit ka na lang. Kakilala mo ba yung lalaking nakatambay sa tindahan ni Aling Lucia? Yung malaking lalaki ba na nakaharap dito sa atin? Oo, siya na nga. Hindi. Ngayon ko lang nakita ang lalaking yun. Ano bang meron sa kanya? Ilang araw ko na kasi siyang napapansin na para bang laging nakatanaw dito sa atin. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Baka naman hindi dito sa bahay natin nakatingin. O kaya naman, taga rito yan. Hindi lang natin kilala. Siguro nga. Dahil sa'yo, para na ako napapraning eh. Wala na tayong atraso sa ibang tao. Kaya alisin mo na sa isip mo na baka meron pang nagmamatsyag sa atin. Baka ibig mo sabihin, wala ka ng atraso. Oo na. Wala na akong atraso sa ibang tao. Kaya huwag kang matakot na baka tayo ang pakay ng lalaking yan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na maging kampante. Basta mag-iingat ka dito sa bahay, lalo na kapag wala ako. Lagi naman akong nag-iingat eh. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay eh. O paano? Alis na ako. Mamaya na lang ulit. Ingat ka sa pagpasok sa trabaho ha. Hinatid ko pa ang asawa ko sa may pinto. Isang call center agent ang asawa ko at 3 taon na rin sa trabaho niya. Bago yun marami munang pinasok na trabaho si Red. At doon kami nagkakilala at nagplanong magpakasal. Bumalik ako sa tabi ng bintana at tiningnan ng lalaki. Umalis na rin yun pagkatapos tumingin sa gawi ko. Ayoko lang ipahalata kay Red kanina. Pero iba ang kutob ko sa lalaking yun. Sino kaya siya? Sigurado naman ako na hindi ko siya kilala. Siniguro ko na lang na nakalakang pinto at mga bintana ng inuupahan naming bahay. Hindi rin naman ako masyadong natatakot. Dahil tabi-tabi ang mga bahay sa lugar namin. Alam kong makakahingi agad ako ng tulong kung sakali man. Naging panatag ako. Hindi man lang sumagi sa akin na pwedeng si Red ang balikan ng karma sa mga ginawa ko noon. Ay, nasa na kaya ang lalaking yun? Anong oras na hindi pa din umuwi si Red? Hindi man lang sagutin ang mga chat ko. Malilintikan talaga siya pag uwi niya. Ay, sumagot na rin sa wakas. Diyos ko, totoo ba ito? Nasa ospital daw si Red. Mabuti na lang kahit malalim na ang gabi meron pa din ako nasakyan na taxi. Habang daan kausap ko ang kaibigan ni Red na nagdala sa kanya sa ospital. Pagdating kulang na lang lumipad ako sa hallway, papunta sa silid ng asawa ko. Inabutan ko siya nagising at parang hinihintay ako. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Saan ang mga sugat mo? Anong sabi ng doktor? Nasaan ang kaibigan mo? Isa-isa lang ang tanong. Hindi ko masasagot lahat yan ng sabay-sabay. Nagagawa mo pa talagang matawa. Samantalang sobra akong nag-aalala sa'yo. Ayos na ang lagay ko. Hindi naman ganun kalalim ang sugat na tinamo ko eh. Si Jerica pala yung kausap mo. Katrabaho ko yun. Pinauwi ko na dahil may pamilya din siyang naghihintay sa kanya. Nakilala mo ba kung sino ang gumawa nito sa'yo? Oo, yung lalaking tinuro ko sa'yo. Ikaw talagang sadya niya. Ha? Di ba ang sabi ko, hindi ko nga siya kilala. Hindi mo siya kilala pero kilala mo ang asawa niyang si Vina. Vina? Wala akong kilalang ganyang pangalan. Isa daw siya sa mga naloko mo. May 1 taon na nakakalipas. Halos lahat daw ng ipon at kahit na yung pampaanak ng kanyang asawa, nagamit. Hindi lang daw yun. Pati ka mag-anak nila, nag-invest din sa sinasabi mo daw na kumpanya. Tapos sa huli, wala naman daw palang mapapala. Oo, natatandaan ko na nga siya. Siya yung buntis na ang asawa sa malayo nagtatrabaho. Hindi ko naman siya inutusan na isali ang mga kamag-anak niya. Tsaka, hindi ko naman kasi alam na hindi totoo yung kumpanya na sinasabi ng matat na yun. Biktima rin naman ako dun ah. Sana, naghabol siya para mabawi niya ang pera niya. Hindi na kasi siya nagpakita noon eh. Paano pa siya magpapakita? Patay na siya.
Patay na si Vina! Oo, nagpakamatay daw habang buntis. Hindi kinaya ang paninisi ng mga kaanak at pagkawala ng pera nila na matagal ding pinag-ipunan. Nagsanla pa pala sila para lang matugunan ang perang hinihingi mo nun. Kaya ka ba gustong patayin ng lalaking yun? Para makaganti sa akin? Oo, gusto niya makita kang magdusa. Gago pala siya eh! Ako ang may atraso sa kanya. Dapat sa akin siya gumanti. Ay, dapat ipablatter natin ang taong yun. Hindi na kailangan, hayaan na lang natin. Anong hayaan na lang? Tinangka kang patayin ng taong yun. Pwede ka pa niyang balikan. Kung ipakukulong natin siya, paano ang 3 anak na naiwan sa kanya? Sino mag-aalaga sa kanila? Sa pagkawala ni Vina, silang mag-aamang na ulila niya. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, mapagbayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Sige, kasuhan natin siya. Payag ka rin ba na muli niyang buhayin ang kaso ng asawa niya laban sa'yo? Meron pa rin siya mga ebidensya na nagpapatunay sa ginawa mong panloloko sa asawa niya. Teka nga, bakit pa pakiramdam ko eh? Ako na naman ang lumalabas na masama dito, ha? Ikaw naman talaga ang pinagmulan ng lahat eh. Ang hilig mo kasi na sumali sa mga scam na yan. Hindi ko naman alam na scam ang napupuntahan ko eh. Nagmamadali ka kasing yumaman eh. Ayaw mong mahirapan kaya ayos lang sa'yo ang manloko ng kapwa mo. Pati tuloy ako nadadamay sa'yo. Hindi ko naman gusto ang nangyari sa'yo. Alam ko, kaya kalimutan na lang natin ang nangyari. Eh paano nga kung balikan niya tayo? Ako ang haharap sa kanya. Kakausapin ko siya at kung kinakailangang alukin ng pera, gagawin ko. Bahala ka na nga. Kapag may masama ulit na nangyari sa'yo, huwag mo kong sisisihin. Kinabukasan na kami pinayagan na makalabas ng ospital. 1 linggo rin siyang absent nun sa trabaho. Madalas lang siyang nakatanaw sa may labas ng bintana. Alam ko inaabangan niya ang lalaking nagtangka sa buhay niya. Inaabangan mo na naman ba ang lalaking yun? Sana nga, wag na siyang magpakita pa rito. Tingnan mo naman ang ginawa niyang perwisyo sa atin. Bago ka sana magsalita na perwisyo ang taong yon, sana naisip mo din kung anong perwisyo ang ginawa mo sa pamilya niya. Nagpaliwanag na ako sa bagay na yan. Hindi ko naman alam na magpapakamatay ang babaeng yun. Ang dami naman namin nung naloko pero kahit kailan eh, hindi naman nila naisip na magpakamatay. Huwag mo siyang ikumpara sa inyo. Iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat tao. Dapat nga ikaw masigit na nakakaintindi dahil pareho kayong babae. Kahit pa ulit-ulit mo kong sisihin at awayin ng dahil sa babaeng yun, hindi na rin naman maibabalik ang nakaraan. Hindi na mabubuhay si Vina. Alam kong hindi na, pero wala nang maluloko kung titigilan mong pang-scam ng mga tao. Hindi ako scammer ah. Biktima nga rin ako. Oh, biktima ka na sarili mong panloloko. Ganun na ba ako kasama sa paningin mo ha? Hindi naman, pero sana magdahan-dahan ka sa mga binibitiwan mong salita. Pasensya ka na. Apektado na rin kasi ako ng mga problema natin eh. Akala ko maayos na. Tapos meron na namang sumulpot na bago. Huwag ka maglala, matatapos din to. Kapag pumayag sa gusto ko ang asawa ni Vina, matatahimik na ulit ang buhay natin. Sana nga, pumayag siya sa alok mo. Inabot pa ng ilang araw bago makaharap muli ni Red ang taong nagtangka sa buhay niya. Nung una ayaw pang pumayag ng lalaki. Sa huli nakumbinsi na rin. Ibinigay ng asawa ko na titira naming ipon sa kanya kapalit na hindi na kami guguluhin. Pero may iba palang plano ang lalaki. Ano nangyari sa'yo? Bakit may pasaka? Nakipagsuntukan ako sa trabaho. Hindi ko na kasi napigilan sarili ko sa pagpaparinig nila eh. Hindi kita maintindihan. Ano bang pagpaparinig ang sinasabi mo? Tignan mo to cellphone ko. Kalat na mukha mo kahit saan. Paano nila nakuha ang litrato ko? Scammer daw ako? Sinong nagkakalat nito? Hindi ko alam at hindi na yun mahalaga. Sasampahan ko ng kaso ang taong nagpapakalat nito. Paano mo pa mahahanap ang taong may gawa niyan? Eh kung sino-sino na nga nagpakalat. Hindi kaya ang may gawa nito eh, yung asawa ni Vina? Siya lang naman kasi ang may motibo eh. Posible rin. Dahil nakita ko pa rin sa kanya matinding galit sa'yo. Sana pala, hindi mo na lang binigyan ng pera ang taong yun. Pinakulong na lang sana natin ang magtanda. Ay, hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa trabaho. Pati sa akin, scammer na rin ang tawag nila. Pwede mo namang kasuhan ng mga katrabaho mong yun eh. Puro ka na lang kasuhan. Dapat nga ikaw ang kinakasuhan eh. Gusto mo yata akong makulong eh. Wala ka na kasing bukang bibig kundi yan. Kung wala ka rin namang kasing magandang sasabihin, itiko mo muna yung bibig mo para makapag-isip ako. May naisip ka na bang solusyon? Sa tingin ko, hindi na tayo magkakaroon ng katahimikan kahit anong gawin natin. Naisip ko na umuwi muna ng probinsya at doon magpalamig. Sigurado ka na iyan ang pinakamagandang solusyon na naiisip mo? Sige nga, may naiisip ka ba? Wala eh. Eh wala naman pala eh. Pasalamat ka na nga lang at hanggang ngayon, hindi pa rin kita hinihiwalayan. Mabuti pa nga siguro kung maghihiwalay na lang tayo.
Kesa naman sa lagi mo na lang akong sinusumbatan. Oo ba? Para wala na ako sakit ng ulo. Total, wala pa naman tayong anak. Oh, saan ka pupunta? Gabi na. Mula ngayon, wala na tayong pakialamanan. Para tuloy gusto kong pagsisihan ng sinabi ko. Naalala ko wala nga pala akong trabaho at umaasa lang ako sa asawa ko. Wala rin akong ipon na kahit magkano. Ano bang kabubuhan ang ginawa ko? Hindi na talaga ako nag-iisip. Napilitan na rin akong unang kumibo kay Red. Tinanggap na rin niya ang pakikipagbati ko. Nang sumunod na araw, nagulat na lang ako nang may sumugod na grupo sa bahay namin. Galit na galit sila sa akin at pinagbantaan ang buhay ko. Mabuti na lang umalis din sila nang may dumating na mga pulis sa lugar. Hindi na talaga tayo ligtas sa lugar na ito. Sino ba kasi ang mga yun? Hindi ko naman sila kilala. Baka kasama pa rin sila ng mga taong na-scam nyo. Baka ang mga kasama ko ang may atraso sa kanila. Madadamay ka nga dahil kasama ka naman. Ano nang gagawin natin, Red? Uuwi na tayo sa probinsya namin sa lalong madaling panahon. Paano ang trabaho mo? Sa tingin mo kaya makakapagtrabaho pa ako na maayos sa nangyayari? Yun lang ba ang huling naiisip mong paraan? Oo, hindi naman kita pipiliting sumama sa akin kung ayaw mo. O di sige, umuwi na tayo sa inyo. Ako naman na magtatanong sa'yo. Sigurado ka bang kaya mong tumira sa probinsya namin? Wala naman akong pagpipilian, di ba? Ayoko lang kasi na kapag nandun na tayo tsaka ka magre-reklamo sa akin. Pwede naman siguro tayong bumalik dito kapag hindi na magulo. Tahimik naman kasi ang buhay natin noon. Hindi ko alam kung bakit ang hilig mong pumasok sa gulo. Babalik na naman ba tayo dyan? Tapos na nagsisisi na nga ako. Wala na akong balak balikan ng mga ginagawa ko. Hindi ka pa ba masaya nun? Sige, hindi ko na uungkatin pa yon. Baka naman kapag nandun na tayo sa inyo wala ka nang gawin kundi ungkatin ang ginawa ko, ha? Kahit nasa harapan tayo ng pamilya mo, aawayin talaga kita. Wala akong balak na sabihin sa kanila mga ginawa mo rito. Basta doon, tuluyan ka nang magbago. Ang mabuti pa, magliligpit na ako ng mga gamit natin. Lalabas din muna ako. May kakausapin lang akong kaibigan. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap namin, umuwi na kami ng probinsya nila. Si Tatay Manuel lang ni Red ang nadatnan namin sa kanila. Nasa bahay daw ng anak si Nanay Julieta at nag-aalaga ng mga apo sa atin ng asawa ko. Ginulat nyo naman ako sa biglaan yung pag-uwi rito. Hindi mo lang tuloy kami nakapaghanda sa pagdating nyo. Hindi pa po sana kami uuwi. Kaya lang may mga nangyari. Kaya napaaga ang pag-uwi namin. Ganun ba? Sana naman magtagal kayo dito sa atin. Bihira ka na kasing umuwi Tay, dito na po namin balak tumira ni Carla. Totoo ba yan? Pero ano naman ang dahilan? Gusto ko rin po kasi na makasama kayo ng inay. At saka wala naman pong nangyayari sa sahod ko doon. Sa mahal ba naman ang bilihin? Akala ko naman magandang trabaho mo doon sa Maynila at malaki ang sahod. Dahil nakakapagpadala ka ba sa amin ng pera buwan-buwan? Okay naman po sana. Kaso nga po tumataas na rin ang bilihin, renta sa bahay, tubig at ilaw. At saka namimiss ko rin po ang buhay dito sa probinsya. Dito ko talaga pangarap tumira at tumanda. Ayos lang ba kay Carla na dito kayo tumira? Oo naman po, tatay. Napag-usapan naman po namin ni Red ang bagay na ito. Baka kasi manibago ka sa pagtira dito sa amin Siguro po sa una lang ako maninibago. Tsaka pansin ko po parang hindi naman po ito probinsya na katulad ng napapanood ko. Yun bang liblib na at walang biyahe? Mula naman nang maupo ang bago naming mayor, malaki na rin talaga ang pinagbago ng lugar na ito. Sigurado po na mawiwili ako rito. Total naman anak lahat ng mga kapatid mo may mga kanya-kanya ng bahay. Pwede naman kayo dito. Pero kung gusto nyo ng may sarili, may bakating lupa pa naman dyan sa likod. Pwede kayo magpatayo ng bahay nyo. Saka na lang siguro, tay. Wala pa kaming perang pampagawa Magsabi ka lang sa akin anak. Pwede naman kitang pahiramin. Sige, tay. Magsasabi na lang kami sa inyo. Siguradong matutuwa ang nanay mo nito. Sayang nga lang narumpa siya sa ate mo. Ano nga po pala nangyari kay Ate Lalay? Nabinat ng kapatid mo paano kasi? Ilang araw pa lang nakaganap, gumawa na kagad sa bahay nila. Kaya po ayokong mga anak Takot akong mabinat. Sabi po nila nakamamatay pa yan. Kapag hindi naagapan at kung mahina ang katawan ng babae. Pero kung susunod ka naman, hindi ka dapat matakot. Alam mo iha, masarap pa rin naman ang mayroong anak. Kahit pa sabihin na nasa hukay lagi ang isang paa ng babae. Naku tay, mas nananaig po ang takot ko kaysa sa kagustuhan kong magkaanak. Pag-isipan mo pa rin iha. Mahirap naman kasi kung wala kayong anak ng asawa mo. Masaya naman po kami ni Red kahit wala kaming anak. Wala pa kaming iintindihin. Ganun ba? Sa bagay nga, kayo pa rin naman na magdidesisyon sa bagay na yan. Malaki naman ang bahay ng mga magulang ni Red.
2 palapag yun na yari sa kahoy at simento. Inuko pa namin ang isang bakanting silid sa taas. Malaki naman yun kahit may kalumaan na. Sa bawat hakbang ng mga paa namin, dinig ang paglangit-ngit ng sahig na tabla. Bakit hindi mo yata nabanggit sa akin na nagpapadala ka sa mga magulang mo buwan-buwan ng pera? Baka kasi maging issue sa atin kaya hindi ko na lang sinabi. Akala ko pa naman wala kang inililihim sa akin. Yun pala meron. Wala namang masama kung magpapadala ako sa mga magulang ko. Alam ko kasi na magagalit ka at baka pag-awayan pa natin. Natural na magagalit ako. Dapat iprioridad mo ko kaysa sa kanila. Hindi naman ako nagkukulang, di ba? Ikaw nga may sariling pera Hindi ko pinakikialaman. Ang ikinaiinis ko lang, ang paglilihim mo sa akin. Mag-aaway ba tayo sa bahay ng mga magulang ko? Parang ipinapahiwatig mo na wala na akong boses sa bahay na ito, ha? Hindi naman. Pero sana naman matuto kang rumispeto. Parang gusto kong pagsisihan na sumama pa ako rito. Di bumalik ka dun. Harapin mo mag-isa mga taong naghahanap sa'yo. O, saan ka pupunta? Lalabas muna ako at sasagap ng sariwang hangin. Tuwing magkasama kasi tayo para akong nasasakal. Naabutan ni Red ang ama na nagkakatay ng alagang manok. Marahil para ipaulam sa amin. Tumulong na rin ang asawa ko. Habang naiwan ako sa kwarto na masama ang loob. Nasaan ang asawa mo? Iniwan ko po muna sa kwarto namin. Kilala kita, Red, mula pagkabata. Alam kong may problema ka kaya bigla ang pag-uwi nyo rito. Meron nga po. Pero hindi ko naman problema talaga. Nadamay lang ako kay Carla. Alangan naman pong pabayaan ko siya. Ano naman ang naging problema ng asawa mo? Ay, tay. Nakakahiya Saka ko na lang po siguro sasabihin. Basta ba walang ilalabag na batas ang asawa mo Wala namang problema sa akin. Hindi naman po ganun. At saka isa rin sa dahilan kung bakit ako umuwi. Gusto ko kayong makasama ni nanay. Ano lang plano mo habang nandito kayo? Bala kong maghanap ng trabaho, tay. Pansamantala, tutulungan ko muna kayo sa bukid. Si Carla, sa tingin mo kaya tatagal siya rito? Kung sakali na hindi siya makatagal, pwede naman siyang umalis pero maiiwan ako rito. Tingin ko'y nagkakalabuan na kayong dalawa. Dahil ba sa ayaw pa niya magkaanak kayo? Nagsawa na lang ako sa kakahiling sa kanya, pero matigas siya. Tingin niya sa pagkakaroon ng anak sakit ng ulo at problema lang ang dala. Kung ano man maging desisyon mo, siguraduhin mo na hindi mo siya maagrabyado. Kung alam niyo lang na ako laging dehado sa aming dalawa. Mabait ka kasi, pero huwag mo ring hayaan na abusuhin ka. Opo, tay. Hindi na po pwede na siya laging masusunod sa amin. Tutulungan ko na kayo dyan. 1 linggo na kami sa probinsya at wala naman naging problema. Mababait lahat ng mga kamag-anak ni Red at maging mga kapitbahay. Hindi ko lang maiwasang mainip. Lalo't laging nasa bukid si Red na tumutulong sa ama. Madalas akong maglakad-lakad sa labas lalo na sa umaga. Hindi ko lang akalain na makikita ko sa lugar na yun na naging kaibigan ko nung nag-aaral ako sa koleyo. Carla? Ikaw nga ba yan? Kilala ba kita? Ikaw nga, bruha ka! Hindi mo ba ako nakikilala? Huy, si Nancy to. Yung naging kaibigan mo sa university na pinapasukan natin noon. Nancy? Ay! Oo, ikaw nga! Anong ginagawa mo rito? Dito ang probinsya ko. Ikaw, bakit ka nandito? Taga rito ang asawa ko. Kumusta ka na? Ang laki ng pinagbago mo kaya hindi kita nakilala. Ay oo, marami nga ang nagsasabi. Hindi na ba ako negra ngayon? Hindi na. Ang puti mo tsaka ang kinis pa. Tingin ko pa sa'yo hindi ka tumanda. Siguro dahil sa pagtira ko sa ibang bansa. Doon na kasi ako nagtatrabaho Nandito lang ako para magbakasyon. Talaga? Natupad din pala ang pangarap mo na sa ibang bansa makapagtrabaho. Ikaw, anong trabaho mo ngayon? Ang totoo niyan, wala na. Ayaw din kasi ng asawa ko na magtrabaho ako May asawa ka na rin ba? May boyfriend ako, pero napag-uusapan na rin namin ang kasal. Talagang nagpakasawa ka muna sa pagkadalaga Alam mo naman na mahirap ang buhay namin noon. Bilang panganay, syempre kailangan ko munang tulungan ng pamilya ko bago ko unahin ang sarili ko. Mabuti na lang ako at wala ako sa katayuan mo. Sarili ko lang ang iniintindi ko. Ang swerte mo nga Dati naiinggit pa ako sa'yo dahil pag-aaral lang ang kailangan mong intindihin. Samantala ako, kailangan ko pa magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. At sa pag-aaral ko, bumawi ka naman ngayon nasan pala ang bahay mo rito? nasa kabilang barangay pa ang bahay ko. Nandito ako ngayon sa lola ko. Minsan pasyal ka sa amin. Kapag umuwi talaga ako, sa bahay ni Lola Pina ako tumutuloy. Nabanggit mo nga dati na malapit kayo sa isa't isa ng lola mo dahil siya ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata.
Oo, buti naaalala mo pa ang mga kinukwento ko sa'yo dati. Syempre naman, ikaw yata ang pinakamalapit kong kaibigan nun. Magtatagal naman ako dito at kayo naman yata dito na nakatira ng asawa mo. Gusto sana kitang imbitahin sa bahay, kaso paalis na ako ngayon Dadalawin ko kasi ang pamilya ko sa kabilang barangay. Pwede namang sa ibang araw ako pumunta sa inyo. Kilala naman yata kayo dito Oo, ipagtanong mo lang ang pangalan ng lola ko, kilala na nila. Kapag may pagkakataon ka, ikaw naman ang pumasyal sa amin. Oo ba? Gusto ko pa nga sana makipagkwentuhan sa'yo kaya lang kailangan ko na talagang umalis. Ayos lang, sa ibang pagkakataon na lang tayo magkwentuhan. Ingat ka Habang binabaybay ko ang daan pa uwi, hindi pa rin ako makapaniwalang makikita ko ang naging kaibigan ko noon. Hindi ko rin maiwasan na makaramdam ng inggit. Dahil halata rito na malaki na ang pinagbago ng buhay. Samantalang ako magsisimula muli. Nang makauwi si Red, kinuwento ko agad sa kanya ang naging pagkikita namin ni Nancy. Ang liit nga talaga ng mundo, no? Sino mag-aakala na dito pa kayo magkikita ng kaibigan mo? Hindi ko na nga siya nakilala Ang ganda na niya ngayon. Dati kasi hindi siya pala ayos. Saan ba dito ang bahay ng kaibigan mo? Sa lola daw niya siya nakatira. Kilala daw si Lola Pina niya rito. Si Lola Pina? Ang tinutukoy mo bang kaibigan si Nancy? Oo, siya na nga. Kilala mo ba siya? Oo naman. Taga rito talaga sila. Bago nakapangasawa ng taga-kabilang baryo ang nanay niya. Bale, 3 sila magkakapatid nung mamatay ang kanilang ama noon. Nandito lang daw siya para magbakasyon. Sa ibang bansa kasi siya nagtatrabaho Mabuti pa siya. Natupad ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Yun din ba ang pangarap mo? Ang pangarap ko talaga yumaman. Pero malabo na yata yung mangyari. Dahil mabubulok na ako sa lugar na to. Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Minsan naiisip ko na hindi mo na yata ako mahal Kung magsalita ka kasi, parang gusto mo na akong itaboy. Kung hindi kita mahal, babayaran ko ba lahat ng mga utang mo? At sana hindi na lang kita sinama dito para makaiwas sa mga taong naghahanap sa'yo. Ikaw naman kasi, hindi mo maitago na ayaw mo talaga dito sa lugar namin. Hindi lang ako sanay sa ganitong lugar. Pero kita mo naman 'di ba? Pilit akong nakikibagay sa mga taga rito. Dapat lang, dahil hindi ang mga taga rito ang makikisama sa'yo. Kung sakali ba na papuntahin ko rito si Nancy, okay lang sa'yo? Hindi ba magagalit ang tatay mo kapag nagpapunta ako dito ng bisita? Okay lang, kilala naman namin si Lola Pina at Nancy. Naisip ko nga na baka matulungan niya ako Gusto ko rin kasing mag-apply ng trabaho sa abroad. Mabait naman si Nancy. Hindi ka mapapaya na lumapit sa kanya. Ibig sabihin ayos lang na mapapalayo ako sa'yo. Alam mo naman na kahit noon pa, lagi na kitang sinusuportahan sa mga gusto mong gawin. Kung saan ka magiging masaya, di dun ka. Gusto ko na rin kasing baguhin ang takbo ng buhay ko. Gusto ko nang ituwid ang mga mali kong nagawa noon. Kung meron namang ibang paraan para kumita dito sa atin, mas gusto ko pa rin dito Gusto ko sanang magnegosyo dito. Ano naman ang naiisip mong negosyo? Hindi ko pa alam Madali na lang yon kapag may puhunan na ako. Pasensya ka na. Alam mong naubos ang pera natin. Alam ko naman at kasalanan ko yun. Hanggang ganito na lang ba ang buhay natin? Maghahanap din ako ng trabaho. Sa ngayon, gusto ko munang tulungan ng itay sa bukid. Magtiis muna tayo kung anong meron. Ang mahalaga, hindi tayo nagugutom. Wala naman nakakaiyak pero gusto ko umiyak sa sitwasyon namin. Nang sumunod na araw na nagkita kami ni Nancy, naikwento ko sa kanya ang nangyayari sa amin ni Red. Diba, sabi mo okay naman ang buhay ninyo sa Maynila. Maganda ka mo ang trabaho ni Red. Anong dahilan? Bakit kayo umuwi dito? Mahirap kasing sabihin Tsaka hindi pa ako handa. Hindi na kita pipilitin pang sabihin, pero huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Makakabangon din tayo. Sana nga. Hindi pa naman ako sanay na walang sariling pera. Hindi ko kasi alam kung kailan maghahanap ng trabaho si Red. Tumutulong pa kasi siya sa tatay niya May plano nga ako magnegosyo Wala lang akong puhunan. Ano ba ang naiisip mong negosyo? Dito ba sa atin? Oo, napansin ko kasi na marami ng tao dito sa lugar natin. At wala akong nakikita na karinderya. Gusto mo magtayo ng karinderya? Mas sosyal naman syempre sa nakasanayan nating karinderya. Parang restaurant na talaga na pwedeng sa loob ang mga kakain. Kung gusto mo, ako ang mamumuhunan at hati tayo sa kikitain. Talaga? Pagkakatiwalaan mo ko? Oo naman, kilala naman kita Alam ko na hindi mo ako lolokohin kahit nasa ibang bansa na ako. Alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Naku, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Sa wakas, makakaahon na rin ulit ako. May isa sana akong pabor na hihilingin sa'yo.
Sige, ano ba yon? Kung pwede, atin muna ang plano natin ha. Huwag mo munang sabihin sa iba. Baka kasi hindi matuloy eh. Tsaka gusto ko ring sorpresahin si Red. Wala kasing tiwala yun sa akin eh. Sige ba, wala muna akong pagsasabihan. Habang nagkukwentuhan kami, biglang sumulpot ang isang matandang babae na may dalang tapayan. Puti na ang lahat ng buhok. At sa sobrang pagkakulubot ng balat, lawlaw na ito. Hindi na rin tuwid ang pagkakatayo nito. Tumingin lang siya sa akin at saka umalis na. Siya ba ang lola mo? Oo, kahit matanda na si Lola malakas pa rin. Sino ang kasama niya kapag wala ka? Sinasamahan siya ng pamangkin ko sa pinsan. Ako kasi ang nagpapaaral sa kanya, basta dito siya titira. Ngayon nasa kanila habang nandito ako. Napansin ko, luma na itong bahay ng lola mo. Wala ka bang balak ipaayos? Noon ko pa to gustong ipaayos, kaya lang ayaw ni Lola Pina. Mas gusto raw niya na hanggang mamatay siya ganito lang ang bahay niya. Sa tanda ng lola mo, baka nga malapit na siyang mamatay. E di tsaka mo na lang ipaayos ang bahay na to. Plano ko nga natapusin na lang ang kontrata ko at hindi na babalik. Gusto ko rin kasi makasama si Lola sa natitira niya pang panahon dito sa mundo. Kaya tamang-tama lang ang plano natin na negosyo. Sayang naman. Marami ang nangangarap sa narating mo tapos ikaw tatapusin lang ang kontrata. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon mahalaga ang pera. Tandaan mo, mahalaga pa rin na makasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Isang buwan na lang ay paalis na si Nancy. Kaya naman nagmamadali na kaming humanap ng pwesto. Kahit lagi akong wala sa bahay, hindi naman nag-uusisa si Red kung saan ako pumupunta. Dahil alam niya magkasama kami ng kaibigan ko. Pinuna naman ng tatay niya kung saan ako nagpupunta. Hindi ko pa pala nabanggit sa inyo. Yung apo ni Lola Pina na si Nancy, naging kaibigan ng asawa ko nung nag-aaral pa siya. Ang pagkakaalam ko palis na ulit si Nancy papuntang ibang bansa. Kaya siguro lagi sila magkasama. Kaya po siguro sinusulit na nila mga araw kung saan-saan nga po sila pumupunta ngayon nga nagpaalam si Carla na hindi makakauwi. May swimming daw sila kasama ng pamilya ni Nancy. Mabuti na rin wala si Carla. May gusto sana kasi akong itanong sa'yo. At ayokong marinig niya. Nung isang araw ko pa sana ito gustong sabihin Tungkol po ba saan? Meron kasing ipinakita sa akin ng kapatid mong si Buboy. May kumakalat pala tungkol sa asawa mo. Totoo bang scammer siya at maraming nalokong mga tao? Yun ba ang dahilan ng biglaan yung pag-uwi rito? Tay, hindi naman po totoo ang kumakalat sa Facebook Hindi po lahat dapat paniwalaan nyo. Ano bang totoo? Bakit hindi mo sabihin? Pinalaki ko kayo na may prinsipyo magkakapatid. Di bali nang maghirap tayo. Basta hindi kayo manloloko sa kapwa nyo. Biktima rin si Carla. Hindi naman po niya gusto na makapanloko Ibinalik naman po namin lahat ng pera ng mga tao na naghahabol sa kanya. Hindi naman niya pinakinabangan ng pera nila. Ang totoong nakinabang, ayun, nagtatago na. Bakit may kumakalat pa rin tungkol sa asawa mo? Meron akong pinaghihinalaan na gumawa nun. Nagpakamatay kasi ang asawa niya habang buntis. Kahit po tinanggap niya ang pera, gusto pa rin niyang maghiganti kay Carla. Sigurado ka ba na nagbago na ang asawa mo? Baka mamaya mapasok na naman siya sa ganyang problema. Bago pa kami umuwi rito, nagbago na ang asawa ko. Ayaw lang talaga kaming tantanan ng mga taong nanggugulo. Mabuti kung ganun meron pa palang sinabi ang kapatid mo. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Naghahanap daw ng pwesto na pwedeng upahan ng asawa mo. Nabanggit po niya dati na gusto niya magnegosyo rito. Pero wala naman po siyang puhunan. Baka naman po si Nancy ang nagpapahanap. Kung totoo nga, ayoko magkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan sa maglola dahil sa asawa mo. Tatanungin ko si Carla pagbalik niya. Pasensya ka na anak kung wala akong tiwala sa asawa mo. Kailangan ko ring ingatan ang pamilya natin. Naiintindihan ko naman po kayo. Sana lang wag niyo namang husgahan si Carla. Tao lang din naman siya na nagkakamali. Nasisiguro ko na wala siyang gagawin na ikapapahamak nating lahat. Nang dumating ako sa bahay, walang tao. Dumiretso na lang ako sa kwarto at dun ko nilapag ang mga binili sa akin ni Nancy. Ganong buhay ang namimiss ko. Yung nabibili ko ang lahat ng bagay. Excited na ako na bumalik sa dati ang lahat. Mangyayari lang yun kung matutuloy ang plano namin ni Nancy. Nag-aayos ako ng mga dala ko nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Red. Tinapunan lang niya ng malamig na tingin ng mga nasa higaan. Kanina ka pa ba dumating? May kalahating oras pa lang. Tingnan mo itong mga binili sa akin ni Nancy Ang gaganda lahat at mahal pa kamo. Mabait talaga si Nancy kahit noon pa. Sinabi mo pa. Mabuti nga nagkita kami Naranasan ko ulit na makabili ng mga ganitong bagay. Kailan nga pala ang balik niya sa ibang bansa?
Dapat nga may 1 buwan pa siya. Kaya lang tumawag na sa kanya ang boss niya. Pinapatapos na sa kanya ang bakasyon niya. May tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Totoo ba na naghahanap ka ng pwesto na pwedeng upahan? Ang bilis naman kumalat ng balita rito. Marami din palang chismosa sa mga taga rito ha. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Para saan naman ang pwestong yun? Bala kasi naming magnegosyo ni Nancy. Isang kainan ng plano namin. Paano siya makakapagnegosyo kung wala siya rito? Sa akin niya iniwan ng pamamalakad. Kaya kahit wala na siya, tuloy pa rin ang paghahanap ko ng pwesto. Carla, mabait si Nancy. Walang duda dun. Pero hindi ang lola niya. Sana naman, wag mo siyang lolokohin. Ganyan na ba kasama ang tingin mo sa akin, ha? Napati kaibigan ko pinag-iisipan mong lokohin ko. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Ayaw lang kitang mapahamak. Alam mo sa totoo lang, nakakabwisit ka na. Hintayin mo na umasenso ulit ako. Iiwan na kita. Mabubulok ka rito sa lugar niyo. Ay, yabang mo naman. Wala pa nga nagbibilang ka na agad na sisiw. Sigurado na ako dito sa negosyo namin. Sa'yo, hindi ako sigurado. Wala na kasi akong magandang marinig sa'yo Hindi mo ako masisisi na mawala na ng tiwala sa'yo. Alam na rin ni na tatay ang ginawa mo. Paano nila nalaman? Nakita ni Buboy ang kumakalat sa Facebook. Ayun, sinabi niya kay tatay. Hanggang ngayon pala kumakalat pa rin yan. Ay, sana hindi makarating kay Nancy. Baka magbago pa ang isip niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo Kasi naman nagyayabang ka na agad. Ginagalit mo kasi ako Kaya ako nakakapagbitaw ng mga pangit na salita. Ayoko lang na hanggang dito sa lugar namin makagawa ka ng pagkakamali. Nag-aalala lang naman ako sa pamilya ko. Sa tingin mo, hindi sila maaapektuhan kapag may ginawa ka na naman? Tingin mo talaga sa akin, scammer no? Naniniwala ako na biktima ka rin lang. Pero alam mo na sa umpisa pa lang na may mali na. Pero tinuloy mo pa rin yung investment scam na yun. Dahil alam mo magkakapera. Kahit yata paulit-ulit kong sabihin na nagsisisi na ako, lagi mo pa rin yung ipapaalala. Kilala ka kasi na marupok pagdating sa pera. Kaya nag-aalala ako. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kay Nancy na wala ka ng balak ituloy ang plano nyo. Hindi pwede. Alam mo naman na ito lang ang paraan para makabangon ako. Maghanap ka na lang ng trabaho. At saka ka mag-ipon ng pangnegosyo mo. Kailan pa ako makakapag-ipon? Yan kasing problema sa'yo Nagmamadali ka lagi kaya ka napapahamak. Wala kang katsaga-tsaga. Basta. Itutuloy ko to kahit anong mangyari. Hindi mo ako mapipigilan. Isang araw bago ang alis ni Nancy, nagkita pa kami para magbanding sa huling sandali. Ibinigay niya rin sa akin ng perang gagamitin kapag nakahanap na ako ng pwesto. Ang laki naman ito, Nancy. Para kapag humingi ng down payment yung may-ari ng pwesto na makikita mo, meron ka ng hawak. Sa bagay nga, baka maunahan pa tayo ng iba kung hindi agad natin babayaran. Siguro, pwede ka namang humingi ng tulong kay Red kung sakali na hindi mo alam kung ano yung mga materyales na kailangan sa makukuha nating pwesto. Oo naman, pwede akong lumapit sa kanya. Naikwento ko nga kay Lola Pina na tatapusin ko na lang ang kontrata ko at hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ayun, natuwa naman siya at yun raw ang matagal na niyang hiling. Nararamdaman na niya siguro na malapit na siyang mamatay. Kaya gusto ka na rin niyang makasama. Siguro nga, pero ang hiling ko talaga, humaba pa ang buhay niya. Naku, mahirap yung aabutan siya na nakaratay na sa higaan. Mahirap alagaan ng ganun. Ayos lang naman sa akin kung yun lang ang tanging paraan para masuklian kong pag-aalaga niya sa akin. Ang bait mo rin no? Ako kasi walang tiyaga sa pag-aalaga Kaya ba hindi pa kayo nagkakaroon ng anak? Buti okay lang kay Red. Dati nangungulit siya na magkaanak na kami. Pero nanawa na rin siguro sa kakakulit sa akin. Ayun, tumigil na. Palagay ko masarap naman na magkaroon ng anak. Naku, sakit lang yan ng ulo. Ayoko rin pati yung kailangan kong magpadede at magpuyat sa gabi. Di bali nang walang anak, basta hindi ko lang maranasan ng mga yan. Wala na akong masabi sa'yo. Ay, tama lang pala na ikaw ang kunin kong partner dahil makakapag-focus ka sa negosyo natin. Oo naman, pag uwi mo, malaking restaurant na ang daratan mo. Magdilang anghel ka sana. Ay, may pabor sana ako sa'yo. Pwede bang ipangalan mo kay Lola ang itatayo nating karinderya? Oo naman, gusto mo, Lola Pina Eatery ang ipangalan natin? Okay yan, salamat ha. Naku, siguradong matutuwa nun si Lola. Nakauwi na ako nang lumabas sa may kusina si Lola Pina. Nagulat pa siya nang makitang wala na ako. At mag-isa na lang ang apo sa sala. Nakaalis na pala ang kaibigan mo. Hindi na niya nahintay ang meriendang niluto ko. May kailangan pa po kasi siyang gawin sa kanila. Tsaka mukha pong uulan. Baka abutan pa siya dito. Ay siya nga pala. Sigurado ka na bang sa kanya mo ipagkakatiwala ang negosyo mo?
Opo, Lola. Alam ko po na mapapalago niya ang negosyo namin habang wala ako. Alam ko na matalik mo siyang kaibigan noon. Pero matagal ng panahon na rin mula nang huli kayong nagkita. Marami nang nagbago sa inyong dalawa. Nasisiguro mo ba na mapagkakatiwalaan pa rin siya hanggang ngayon? Oo naman po, Lola. Bakit niyo po ba naitanong yan? Unang kita ko pa lang sa kaibigan mo, mabigat na ang loob ko sa kanya. Kaya po ba hindi kayo humaharap sa kanya kapag nandito siya? Iba kasi ang nararamdaman ko sa kanya kapag narito siya sa atin. Alam ko na wala siyang gagawing maganda. Kaya kung ako sa'yo, Apo, huwag ka munang magtitiwala sa kanya. Nakakahiya naman po, Lola, kung babawiin ko ang pera sa kanya. Tsaka, masaya yung tao na magkakaroon siya ng pagkakakitaan. Ikaw ang bahala kung siya talaga ang gusto mong mamahala sa negosyo mo. Ang akin lang, huwag mong ibuhos ang buong tiwala mo sa kanya. Opo, Lola. Kahit po magkaibigan kami, may limitasyon pa rin naman. Masyado ka kasing mabait, kaya minsan inaabuso ka na rin ng iba. Mabuti na rin po ang mabait kaysa maging masama sa kapwa. Ay, bukas nga pala ang alis mo. Naku, mag-iingat ka doon ha. Lagi kang tatawag sa akin. Siyempre naman po. Ay, sandaling panahon na lang naman po magkakasama na tayo ulit. Kinabukasan gusto sana ni Nancy na sumama ako sa paghahatid sa kanya sa airport. Pero nagdahilan akong masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo, tinatamad lang ako. Akala ko ba ngayon ang alis ni Nancy at ihahatid mo? Nagbago ang isip ko. Kita mo nga na masama ang panahon, oh. Sigurado naman na ihahatid siya ng pamilya niya. O ikaw, bakit pala nandito ka pa? Sabi mo nga, lakas ng ulan. Bakit kami pupunta ng Itay sa bukid? Matanong ko nga pala, wala ka na bang balak maghanap ng trabaho? Palilipasin ko lang ang anihan. Tapos mag-a-apply na rin ako ng trabaho. Mabuti naman. Malapit na kasi akong mapurga sa puro gulay at isda na inuulam natin. Nakakakain lang ako ng masarap kapag kasama ko si Nancy. Ngayon, wala na siya. Magpasalamat ka pa rin dahil meron tayong kinakain kumpara sa iba. Oo na, wag mo lang akong umpisahan na sermonan. Maiba nga pala ako. Nakahanap ka na ba ng pwesto? Anong pwesto? Nakaalis lang si Nancy, nagka-amnesia ka na. Naaalala ko na. Wala pa akong nahahanap. Meron kasing sinasabi ang kapatid ko na magandang pwesto. Baka daw gusto mong tignan. Nalibot ko na ang buong barangay nyo. Wala naman akong nakita eh. Saan ba banda ang sinasabi ng kapatid mo? Malapit sa court. Ngayon lang din niya nalaman na pinaparentahan yun. Ano, gusto mo bang tignan? Baka hindi na lang. Kasi ang plano ko sa ibang lugar na lang maghanap. Ha? Akala ko ba dito nyo balak magtayo ng kainan? Maganda nga yung pwesto na sinasabi ng kapatid ko . Hindi na nga. May nakita na rin kasi ako sa ibang lugar. Hinihintay ko lang yung may-ari. Alam ba ni Nancy na sa ibang lugar ka naghahanap? Ipinaubaya na nga niya sa akin ang paghahanap Kaya ako na ang bahala kung saan ako makakahanap ng pwesto na gusto ko. Okay, ikaw ang bahala. Gusto ko lang kasi na makatulong para sana mapabilis ang paghahanap mo. Kaya ko naman na to. Magsasabi naman ako kapag kailangan ko ng tulong. Nang gumanda ang panahon, madalas akong umalis ng bahay. Hindi naman ako tinatanong ng asawa ko. Dahil alam niyang abala ko sa negosyo namin ni Nancy. Lingid sa kaalaman niya, lumuluwas ako sa Maynila para makipagkita sa mga kaibigan ko. Meron kasi silang bagong investment company. Nainganyo ako dahil hindi ko na kailangan mag-recruit ng mga tao. Ayon pa sa mga kaibigan ko, 1 buwan lang daw dumoble na ang kita nila. Kesa naman magpakahirap ako sa itatayo naming negosyo ni Nancy. Mabuti pang dito na lang ako makipagsapalaran. Huwag kang mag-alala, Nancy. Ibabalik ko rin sa iyo ang pera mo. Ilang beses pang nagpadala sa akin si Nancy. Hindi man lang siya nagtatanong kung kumusta na ba ang negosyo namin. Buo talaga ang tiwala niya sa akin. Makalipas nga ang 3 buwan, humingi ulit ako sa kanya. Pero sinabi niya na meron siyang problema, kaya hindi muna makakapagpadala. Bigla akong kinabahan na hindi ko mawari. Si Nancy ba yun? Ha? Oo. Anong sabi? Sabi ko kasi kailangan ko ng pera para sa negosyo namin. Kaya lang sabi niya, hindi pa raw siya makakapagpadala. Nakapagbukas na ba kayo? Oo. Nung nakaraang buwan pa. Hindi ka man lang nag-invite sa soft opening ng karinderya nyo? Pasensya ka na kasi biglaan lang Tsaka iilan lang ang pumunta. Kahit na,
Para naman wala kang asawa eh. Huwag ka nang magtampo. Isasama na lang kita ron at ililibre sa ibang araw. Ay, ano pa nga ba? Wala naman akong magagawa pa kung ayaw mo naman akong maging bahagi ng buhay mo. Huwag ka nang magtampo. Tsaka hindi naman sa akin yun eh. Mukhang nakabihis ka. Aalis ka ba? Oo. May kailangan lang kasing bilhin sa karinderya. Wala akong gagawin ngayon. Kung gusto mo, sasamahan na kita. Wag na. May mga kasama naman ako. Dahil mabilis na akong tumalikod, hindi ko na nakita ang kakaibang titig sa akin ni Red. Nang mga sumunod na araw, hindi sumasagot sa mga chat ko si Nancy. Lalo tuloy akong kinakabahan na baka galit siya sa akin. Nakumpirma lang ang hinala ko na mag-video call siya sa akin. Nancy, mabuti tumawag ka. Di ba dapat nasa karinderya ka? Kakauwi ko lang ngayon. Wala namang kumakain kaya maagang nagsara. Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin, ha? Itinuring pa naman kitang kaibigan. Nancy, hayaan mo naman akong magpaliwanag. Kahit sinasabi na ng pamilya ko na niloloko mo lang ako, nagtiwala pa rin ako sa'yo. Hindi biro ang ibinigay ko sa'yong pera. Alam mong mahirap ang trabaho namin dito sa abroad. Saan mo dinala ang pera ko? Makinig ka muna sa akin Totoo naman na naghahanap ako ng pwesto dati. Wala naman akong mahanap. Kaya naisipan ko na lang na i-invest ang pera mo. Huwag kang mag-alala, mababawi mo rin yun. Wala ka pa rin kadala-dala, ano? Nagpa-scam ka na naman ba? Pera kong pinatangay mo sa mga scammer. Legit ang kumpanya na yun. Ilang beses na akong umattend sa mga orientation nila. Marami ang nagpapatotoo na kumita sila. Kaya ka naloloko dahil mahina yung utak mo. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-iisip. Mabuti sana kung pera mo pinapascam mo eh. Pera naman ang ibang tao. Teka nga lang, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Kalat pa rin ang mukha mo sa Facebook. Sayang nga lang eh, hindi ko to unang nakita. Sana hindi ko nalang itinuloy ang pakikipagsosyo ko sa'yo. Sadya mo yata inilihim sa akin eh. Tuso ka talaga. Huwag kang maniwala sa mga nakikita mo. Hindi naman totoo yun. Tama na. Ibalik mo na lang ang pera ko. Ibabalik ko naman sa'yo eh. Bigyan mo lang ako ng isang buwang palugit. Sige, bibigyan pa kita ng isang buwang palugit para maibalik ang pera ko. Isasaalang-alang ko pa rin naman ang pagiging magkaibigan natin. Salamat, Nancy. Pinatayan na ako agad. Bastos siya, ha? Akala mo kung sino na siya. Nakarating lang ng ibang bansa eh. Isasampal ko sa kanya ang pera niya. Oras na maibalik sa akin to ng triple. Nung una, relax pa ako. Dahil sabi naman ng kaibigan ko, malapit ko na makuha ang perang ininvest ko sa kanila. Hiningi nga nila ang bank account ko dahil doon na daw nila idediretso. Pero lumipas na lang ang isang buwan, hindi pa rin na ibabalik ang pera. At hindi ko na rin makontak ang mga kaibigan ko. Diyos ko, huwag naman po sana. Kailangan ko ang pera na yun. Lagot ako kay Nancy at sa asawa ko nito kapag tama ang kutob ko. Ay, bakit pa kasi hindi na ako nadala? Hindi ko na rin sinasagot ang tawag sa akin ni Nancy. Para na akong mababaliw sa kakaisip. Kailangan ko rin umalis para hindi makahalata ang asawa ko na wala naman talaga akong pinatatakbo na karinderya. Hindi ko akalain na pupunta sa bahay si Lola Pina at siya ang magbubuko sa akin. Aling Pina, napadalaw po kayo. Ano sadya ninyo? Nandyan ba si Carla? Wala po ang asawa ko ngayon. Ano po ba ang kailangan niyo sa kanya? Sa inyo ko na lang sasabihin. Pakibalik ka mo ang perang kinuha niya sa apo ko sa lalong madaling panahon. Ho? Hindi ko po kayo maintindihan. Di po ba ang binigay ni Nancy na pera, ginamit nila para magpatayo ng karinderya? Sa nakikita kong reaksyon ninyo, wala rin kayong alam sa panloloko ng tuso mong asawa. Ano po ba ang ginawa ng asawa ko? Inisahan lang naman niya ang apo ko para makakuha ng pera, tapos sa iba niya ginamit. At hindi sa negosyo nila. Ang masaklap na ginawa ng babaeng yan. Pinaniwala niya kaming mayroong ngang karinderya. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang litrato na yon na ipinadala niya sa apo ko. Mabuti na lang at pinuntahan ng isa kong apong lokasyon at wala siyang nakitang karinderya doon. Lola Pina, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Kailangan ko din pong marinig ang panig ng asawa ko. Malinaw na isang manloloko ang asawa mo. Noon pa man, ay mabigat na ang loob ko sa kanya. Masyado lang kasing mabait si Nancy. Kaya tiwala siya sa kaibigan niya. Pasensya na po kayo, Aling Pina. Abala po kasi kami mag-ama sa bukid. Hindi namin alam na gano'n na palang ginagawa ng manugang ko. Kilala mo ko, Manuel.
Sa lahat ng ayoko, yung naaagrabyado ang pamilya ko, lalo na ang paborito kong apo. Huwag na po kayo magalit. Gagawa po kami ng paraan para maibalik sa inyo ang pera ni Nancy. Siguraduhin nyo lang. Hindi pinupulot ng apo ko ang pera sa ibang bansa. Bakit ba kasi dinala-dala mo pa ang babaeng yon dito? Isa siyang malaking perwisyo. Pasensya na po kayo, Lola Pina. Wala rin po kasi kaming alam. Asawa mo, hindi mo alam ang ginagawa. Napayuko na lang si Red sa sinabing yun ng lola ni Nancy. Umalis na rin naman agad si Lola Pina sa bahay matapos sabihin ng sadya. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Red? Nasa asawa mo nga ang problema. Paano niya nagawang lukuhin ang kaibigan niya? Hindi ko po alam na gagawin niya yun. Ilang beses ko siyang sinabihan. Kaya pala palagi siyang balisa tuwing nakikita ko. Kailangan maibalik ang pera ni Nancy. Alam mo naman ang pwedeng gawin ni Aling Pina. Hindi naman siguro hahayaan ni Nancy na kulamin ng lola niya ang kaibigan. Wala dito si Nancy. Paano niya mapipigilan ng lola niya? Anong pa ang ginawa mo, Carla? Bakit ba hindi ka madala-dala? Ang hilig mo talagang pumasok sa problema. Patawad, anak. Pero hindi ko matatanggap ang isang manloloko sa pamilya ko. Ayaw ka na nga niyang bigyan ng anak. Hindi pa siya mabuting asawa sa'yo. Tay, hindi ko pwedeng pabayaan na lang si Carla. Ayoko lang na madamay ka sa galit ni Aling Pina. Magkakagulo tayo dito dahil sa babaeng yan. Panatagan loob ko na umuwi sa amin dahil sa pag-aakalang wala pang nalalaman ng mga kasama ko sa bahay. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko na dun si Red. Bigla akong kinabahan sa nakikita kong galit sa kanya. Red, kumusta ka na? Hindi na tayo nagkikita dito sa bahay Di ba sinabihan na kita na huwag kang gagawa ng kalokohan dito? Talaga bang manhid ka na sa kahihiyan? Ha? Teka, hindi kita maintindihan. Tama na yung pagmamaang-maangan mo! Nasagad mo na ang pasensya ko! Tungkol ba ito kay Nancy? Oo! Ang bait na nung tao, nagawa mo panlukuhin? Wala ka bang konsensya, ha? Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Red. Sasabihin mo na naman na biktima ka rin? Naloko ka rin? Tanga ka! Paulit-ulit kang naloloko dahil sinasadya mo nang maging tanga ka! Sa kagustuhan mo na yumaman agad, sinusugal mo ang pera ng ibang tao. Tapos sasabihin mo, hindi ka scammer? Pala ko naman talaga na ilagay sa negosyo ang pera ni Nancy. Kaya lang nga, tatukso ko sa alok ng mga kaibigan ko. Akala ko hindi scam dahil hindi ko kailangan mag-invite ng mga tao. Pagod na akong intindihin ka. Suko na ako sa katigasan ng ulo mo. Maghiwalay na lang tayo. Di ba ito naman ang gusto mo? Red, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya. Pangako, magbabago na ako. Kung talagang gusto mong magbago, sana noon pa. Hindi yun nagkalat ka pa rito. Mabuti pa ayusin mo agad ang problema mo. Ibabalik ko naman ang pera ni Nancy Bilisan mo lang ang pagbabalik ng pera niya bago mahuli ang lahat. Galit na ang lola niya. Hindi naman ako sa kanya may atraso Bakit siya magagalit? Natural, apo niya si Nancy. Pumunta na siya rito at nagbanta. Kay Nancy lang ako makikipag-usap. Hindi sa kanya. Matuto ka sanang rumispeto. Hindi mo kilala si Lola Pina. Ano ba ang kayang gawin ng matandang malapit na sa hukay? Isa lang naman siyang mangkukulam. Ano? Totoo ba yan? Mukha ba akong nananakot lang? Anong gagawin ko, Red? Wala pa akong pera. Baka kung ano nang gawin niya sa akin. Kaya kumilos ka rin. Hindi yun nakatunganga ka lang. Huwag mo nang iasa sa akin ang lahat dahil wala rin akong magagawa. Kakausapin ko si Nancy. Magmamakaawa ko sa kanya na bigyan pa niya ako ng palugit. Sa pagkadismay ako, hindi na rin sinasagot ni Nancy ang tawag ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong nakakaramdam ng takot para sa buhay ko. Parang gusto ko na lang lamunin ang lupa. Para maglaho na lang ako. Hindi na rin ako pinapansin ng biyanan ko. At kibuin dili ako ni Red. Diyos ko po, tulungan niyo po ako sa problema ko. Natatakot na po ako para sa buhay ko. Mas matinding takot ang nararamdaman ko kumpara dati. Paulit-ulit ako nagdasal at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Isang araw nagising ako na masakit ang ulo. Sa sobrang sakit, inumpog ko na ang ulo ko sa pader. Yun ang eksenang napasukan ni Red.
Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sobrang sakit ng ulo ko, Red. Parang mabibiyak sa sakit. Sige, mahiga ka na lang muna rito. Hihilutin ko. Nagdidilim na ang paningin ko sa sobrang sakit. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Ikukuha kita ng gamot at tubig. Pakibilisan, Red. Sandaling umalis si Red. Hinilot-hilot ko munang sentido ko pero imbis na guminhawa ang pakiramdam ko, lalo pang sumakit. Ito na ang gamot. Inumin mo muna para mawala ng sakit. Dahan-dahan lang ang inom ng tubig. Bakit ganun? Lalong sumasakit ang ulo ko. Tuwing minumulat ko ang mga mata ko, naduduling ako. Kapag hindi pa rin bumuti ang pakiramdam mo hanggang mamaya, dadalhin na kita sa ospital. Salamat, Red. Kahit ang sama ng ginawa ko sa'yo, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Asawa pa rin kita at nasa poder ka namin. Hindi kaya ito na ang parusa sa akin ni Lola Pina. Hindi ko alam. Kinakausap na siya ni tatay. Bala kasi namin na ibenta ang isa naming alagang baka para makabayad sa utang mo sa kanila. Grabe pala ang ginawa kong perwisyo sa inyo. Patawarin mo ako, Red. Pangako, magbabago na ako. Kailangan mo talagang magbago. Para din yun sa'yo. Baka sa susunod, mas malala na ang mangyari sa'yo. Gagawin ko na talaga. Red, huwag mo akong iwan. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Nakumpirma nga ni Red na si Lola Pina ang may gawa ng matinding pananakit ng ulo ko. Ilang beses din siyang gustong kausapin ni Tatay Manuel. Pero hindi siya humaharap. Napilitan na rin mangutang ni Red kung kani-kanino para mapunan ng pera na kailangan kong ibalik. Ilang gabi na kasi kung hindi makatulog. At sigaw na lang ng sigaw dahil sa pananakit ng ulo. Na parang libo-libong karayom man tumutusok. Nandito po ako sa harapan nyo. Buong pusong nagpapakumbaba para sa asawa ko. Patawarin niyo na po siya. Ito po ang kabuuan na nakuha niyang pera kay Nancy. Hindi lang dahil sa perang ito, kaya ko yon ginawa sa kanya. Gusto ko siyang turuan ng leksyon para malaman niya kung gaano kasakit na pagkatapos siyang pagkatiwalaan ng apo ko. Ito pa ang igaganti niya. Tingin ko naman po natuto na siya ngayon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Natigilan niyo na ang pagpapahirap sa kanya. Awang-awa na po ako sa kalagayan niya. Ilang gabi na siyang hindi makatulog at hindi na rin makakain. Siguraduhin mo lang na hindi na siya ulit manloloko ng mga tao. Dahil mula ngayon, lagi nang nakasunod ang mga mata ko sa kanya. Nasisiguro ko pong hindi na siya ulit manloloko. Kung sakali man pong mabigo siyang magbago, pati po ako parusahan niyo rin. Sige na, umalis ka na. Aalisin ko na ang karamdaman ng asawa mo. Maraming salamat po, Lola Pina. Nagising ako na magaan na ang pakiramdam ko. Mag-isa lang din ako sa kwarto. Pakiramdam ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Nang sulyapan ko ang pitchel, wala na yung laman. Lumabas na lang ako para kumuha ng tubig sa kusina. Nasa may punong hagdan pa lang ako nang marinig kong nag-uusap ang mag-ama. Mabuti na lamang napakiusapan mo si Aling Pina. Mabait naman po talaga si Lola Pina. Kahit sino naman po magagalit sa ginawa ni Carla. Kapag umalis na si Carla, pwede ka na magbagong buhay. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka ng iba. Pero yun naman talagang dapat Hindi ko pa po yan iniisip. Kapag nakabalik si Nancy rito, pwede mo na siguro siyang ligawan. Dati naman na pinagtuunan mo siya ng pansin noon. Matagal na po yon, Tay. At saka baka ikakasal na rin siya. Ang alam ko po kasi may nobyo na siya. Malay mo, kayo pala talagang nakatakda para sa isa't isa. Kapag umalis po si Carla, trabaho po muna ang aasikasuhin ko. Sige, ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan Kahit nakakaramdam ng uhaw, bumalik na lang ako sa kwarto at nahiga. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Red na may dalang pagkain at tubig. Napangiti siya nang makita akong gising na. Mabuti, gising ka na. Dinalang kita ng pagkain. Alam ko, gutom ka na kumusta na ang pakiramdam mo? Magaan na ang pakiramdam ko. Salamat sa iyo, Kumain ka muna. Kaya mo ba? Oo naman. Pwede bang uminom muna? Kanina pa kasi ako nauuhaw Eto ang tubig mo. Isa to sa lagi kong maaalala kapag umalis na ako.
yung pag-aalaga mo sa akin. Saan mo nga pala balak pumunta? Uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Nandun pa rin sigurado ang ate ko. Alam ko na hinihintay pa rin niya akong bumalik. Doon ko gustong magbagong buhay. Mag-iingat ka doon. At sana mahanap mo yung magpapakontento sa buhay mo. Hangad ko ang kaligayahan mo lagi. Kung sakali mang gusto mo ulit mag-asawa, hindi kita pipigilan. Karapatan mo naman na lumigaya sa buhay. At yun nga palang utang ko sa inyo, babayaran ko yun ng paunti-unti. Huwag mo nang intindihin yun. Tulong ko na yun sa'yo. Sana patawad niyo ako sa lahat ng mga mali kong nagawa. Maging ang mga taong nagawan ko ng kasalanan. Sana mahanap nila sa mga puso nila ang pagpapatawad sa akin. Matagal na kitang napatawad. Sige na, kainin mo muna to habang mainit pa. Naging maayos naman ang paghihiwalay namin ni Red. Siguro hindi talaga kami ang nakalaan para sa isa't isa. Bumalik ako sa bahay namin. At tama nga ako na matagal na akong hinihintay ng ate ko at ng iba pa naming kapatid. Mula nang bumalik ako sa amin, wala na akong balita kay Red. Iniwasan ko na rin kasi na maging active sa lahat ng social media. Mas payapa pa lang ganito at focus lang sa trabaho. Napagtanto ko na hindi naman pala kailangan ng maraming pera para masabi na masaya. Kailangan lang makontento sa kung ano lang ang meron ka. Mas natutunan ko ng pahalagahan ng mga tao sa paligid ko kesa sa material na bagay. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa mama at asawa ni Evelyn Abong Carbakil na sina Mama Vivian Abong Pagnanawon at kay Jonel Augiro Carbakil. Hello kay Apple Jean from Hong Kong. Hello kay Pemialin Ayroso ng Panaderia Pantoja sa Batangas. Hi kay Anne from Singapore. Hi kay Hasmin Dumaplin. Hi kay Kuya Wig, avid listener ng Atik Clothing, salamat po. Hello kay Nalea Maglaya at Justin Jared from Pandi, Bulacan. Hi kay Elizabeth Dungka from Pampanga. Hi kay Fritzy Ragas from Lipa City. Hi kay Mitch Mercader. Hi kay Dayan Bautista from Australia. Hello kay Vilma Manabat from Pampanga. Hi kay Marivic Orcajo. Hello kay na LP, GM, Eileen from Osamis City. Hi kay na Katniss, Claire at Johan Gabriel. Hi kay Resal Matsumoto from Gamagori, Japan. Shoutout sa Morada family from Agusan, Hundangan family from Dulag, Leyte, at Taer Samontina family from Panataw, Claver, Surigao del Norte. Hello kay Angelita Manlapas at sa lahat ng mananahi ng Von Dave Garments. Shoutout sa Losada family at sa Basbas family from Estancia, Iloilo from Menjelin Losada. Hi kay Irma Umali from Italy. Hello kay Zairame Dize. Hi kay Amelie Manalang. Hello kay na Boss Tata, Nanay, Noknok, Bugoy, Jacqueline at sa pinuno ng mga marites na si Linlin mula kay Christian De Jesus ng Mahilom, Davao City. Hi kay Onyong 799. Hello kay Lilibeth Paliok. Hi kay Roslyn Vicariato from Kuwait. Hi kay Ricky Siso. Hi kay Margarita Galang, salamat po. Shoutout sa RJ's Bakery family, kay Boss Paul at May Adano, Madel at Richard Tibar at Jelly Bakla, at sa asawa ni Dexter Baguhin, hello sa inyo. Shoutout sa Malubay family from Bagakay, Romblon. Hi kay Ryan Sumaya from Mariveles, Bataan. Hello kay Irene Flores from Manila. Hello kay Shane Magistrado from Mama Claire ng Quezon City. Shoutout sa Isha Ray Commercial Inc. at kina Ate Jo, Ate Dal, Ate Ella from Celine. Hi kina Darren Angel Kibalyo at Nancy Makasakit from Tarlac City. Hi kay Jessie Rada from Tokyo, Japan na lagi nakikinig. Maraming salamat sa iyo. Hello kay Michael Rodriguez from San Jose, Batangas. Hi kay Helena Alcibar from Kazakhstan. Hello kay Shena Selgas from Alcobar, Saudi Arabia. Hi kay Ellen Madridano. Hello kay na Grace Largada sa anak mong si Gliona at sa asawa mong si Joko. Happy birthday kay Madam Ami de Ocampo Tungkol from Girly Satur from Cosmo Malvar, Batangas. Hi kay El Rey Trucilla from Aurora Province. Shoutout sa Andres family from Tanay. Hi kay Christine Joy Belches.
Hello kay Vicky Sulayaw from Riyadh. Hi kay Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan. Hello sa avid listeners natin na sina Jennifer, Jenny B, Irish at sa apo ni Isidro Tumaliwan from Tuguegarao. At hello kay na Estrella Sablad, Rabay Rain, Brandon James, Kiefer Gabe, Sydney Asina, Lucas Romy, Rian Rose, Ruin Roche, Fish Nicole, Autumn Amari, RD, Adi at kay Baby Boy Benner. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.